Hello! Magandang araw! Welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno or in short, Mismo. At dito sa aking channel, we will manifest love and light sa inyong Tagalog love reading ngayon na mismo. Okay, so ang gagawin natin today ay ang inyong love reading para ito sa lahat ng Scorpio. So, I hope this resonates. I'm tapping sa lahat ng Scorpio. So, itong collective reading na to may or may not resonate with everyone. Okay, so huwag pilitin kapag hindi nag-resonate or just take whatever resonates, leave the rest behind. Okay, kapag hindi talaga, abangan nyo na lang yung mga susunod ka pang love reading dahil hindi ko natapong energy nyo ngayon. So, baka yung mga future readings ko ay mag-resonate na sa inyo or panoorin nyo yung mga past videos na na-post ko na kasi pwedeng mag-resonate yung isa doon sa inyo. Okay? Kasi ang tarot and oracle readings naman talaga ay timeless. Okay? So, bubunot ako ng 6 na cards from this deck. 2 for the recent past, 2 for the present, and 2 for the near future. Okay, sige. Simulan natin. I'll get the 4th card dahil April ngayon. The Fool. Recent past. And 7 of Coins. Present moment. Okay, 10 of Swords. And, 10 of Wands. A near future, Justice card. And 4 of Cups. Okay. Bottom of the deck, the World. So this is the energy you don't see coming, pero nagaganap sa relationship ninyo. Okay. You might be dealing with an Aries, Aquarius, Libra, and Leo, Taurus, and Scorpio. Okay. But doesn't have to. Yun lang yung strong energy na nasasagap sa reading na to. So, pwedeng ibang sign pa rin. Pero check nyo yung kanilang Moon, Venus, and Rising placements. Okay, baka yung mga signs din na nabanggit ko. Yun yung placement nila. Okay, so in the recent past, na nagkaroon ng panibagong simula between you and your person, maybe because of a recent conflict din na nangyari. So, you decided to let it go, i-resolve na lang, kalimutan na lang, magkapatawaran, at magkaroon ng panibagong simula. That's what happened in the recent past. And with the 7 of Coins, yung reason din nung naging conflict is the lack of love and affection. So, medyo parang hindi fully committed din yung person ninyo sa inyo. Pero, niresolve ninyo, inayos ninyo, pinag-usapan ninyo. Kaya, nagkaroon ng another chance when it comes to the connection and relationship. Pero tingnan pa natin ano yung detalye nito. Akong binabalasa ko, gusto kong magpasalamat sa lahat ng Scorpio na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat po. Please continue to support by liking this video. It helps the channel grow. Comment naman sa baba kung mag-resonate. At sa mga bago, please support my channel by subscribing to Mystico Moreno. Okay, sige. Tingnan natin. Okay, the Empress. And the Devil. Okay. So, yeah, in the recent past, medyo may
manipulation na naganap. Kaya din nagkaroon ng conflict between the two of you. I can see here na mahal ka naman ng person, pero meron lang siyang mga traits na, alam mo yun, toxic traits na ang tendency niya is to manipulate or deceive you sa mga nangyayari sa relationship. Okay? Minsan din parang dahil nga magaling siyang mag-manipulate ng situation. Minsan kahit kasi dito yung for example, 'di ba? Dun sa Seven of Coins, meron lacking talaga yung love and affection, pero parang yun yung pinapalabas niya. Gusto ka niya, pero parang alam mo sa sarili mo at napapansin mo na lacking yung love and affection niya towards you. Pero parang yun yung pinaproject niya. Tapos pag kino-confront mo, parang sasabihin niya na hindi, mahal na mahal ka niya, ganyan. There's this manipulative na energy na nangyari na parang pinapakita niya na sobrang mahal na mahal ka niya, na he or she cares for you a lot with the Empress card, na parang sobrang nag-uumapaw yung emosyon niya, yung pagmamahal niya towards you, pero in reality, it's just an act. Kaya in the present moment, ayan, eventually kahit nagkaroon ng second chance in the recent past, naulit yung conflict, naulit yung issue. And it led to the 10 of Swords and 10 of Wands. Na sa 10-10 pa pareho na Wands and Swords. So 10 of Wands is a card of failure. And again, I'm just reading ano yung lumalabas sa cards, sa reading ninyo. So, with the 10 of Swords and the 10 of Wands, there was an ending. The relationship failed at the present moment. Nag-end yung relationship dahil nga sa maling ginawa na naman ng person ninyo. And it's, alam mo yun, naging burden na talaga yung relationship. Kaya nag-end na rin siya. And I can see here that you're the one who ended the relationship dahil too much burden na siya sa life mo. Pero tignan pa natin anong kaganapan. The Emperor and Knight of Cups. Yeah, mas naging ano ka na, alam mo yun, yung naging mas responsable ka na, kaya, or ang hanap mo rin sa relationship is responsibility, pero hindi mo yung nakikita sa person mo. And ikaw mismo, parang you made the decision, you took action. Ano ba yung practical na gawin? Ano ba yung tamang gawin? And yeah, with the Knight of Cups here, na this was something unexpected din. Kasi nga, kala mo everything will go well, ganyan, nagkaroon ng second chance, di ba? Chance, tapos nagkaayos. But this is really something unexpected. But in a way, deep inside, alam mo naman na yun na rin yung kakahantungan ng relationship. Kasi nga, may devil energy yung person mo eh. I mean, very negative. There's a lot of negativity dun sa person mo. And in the near future, yeah, nakikita ko dito that with the Justice card, the universe will be fair naman sa iyo. Meaning, there's something karmic dito sa nangyari. Your person will get his or her karma. Okay? And yung
mga bagay na um, dapat naging accountable siya, eventually ma-realize din niya yun, pero it's too late. With the Four of Cups pa here, it's kasi nga parang in the near future, ma-realize niyo yun, pero hindi pa niya yun nakikita at the moment kasi parang naka-focus tong person na to nga ngayon sa mga happy things in his or her life. Hindi pa niya nakikita yung mga naging contribution niya sa ending na relationship. Parang para sa kanya pa nga, parang ikaw yung masama, ikaw yung mali. Okay? So, ayan, tingnan natin ano ba yung detalye pa nito. Okay, Seven of Wands, yeah. And the High Priestess. Yeah, it's similar energy with the with the Seven of Wands then, that for you, mas magiging firm ka sa mga boundaries mo. You'll be more protective of your mental health, physical health, and even your emotional and finances. Well, lahat-lahat na. You'll be more protective of yourself. And with the High Priestess then, may mga information ka din kasi malalaman about your person na ma-reveal in the near future, and would made you say na or will make you say na tama pala yung decision mo. Okay? And what you don't see coming is the World card. And okay, bottom of the deck here is Five of Swords. That this, yung Five of Swords kasi is a card of conflict, red flags, pero yun nga, dahil nag-decision ka na wala na siya. So, you don't see it here, kaya merong energy na parang hindi mo nakita yun, yung mga red flags na yun. Pero, na-enlighten ka at the present moment, and currently, yung ending na yun, actually, hindi siya naging malungkot para sa'yo. Mas nagkaroon ka pa ng parang fulfillment, or para mas naging buo pa yung buhay mo nung nag-decide ka na i-end yung relationship. Mas naging masaya ka pa, mas naging contento ka pa in life. Yun. Okay, so sana nakatulong tong reading na to. Abangan nyo na lang masusunod ko pang love reading dito lang sa aking channel. Ako si Mystico Moreno, or in short, mismo. Kita kits. Ingat!